tunog ng boses mo, the way mo magsalita, kung sigurado ka sa sinasabi mo, nararamdaman yun ng nanonood. At sa mundo ng social media, ang pinapakinggan at pinaniniwalaan, yung sigurado sila sa sinasabi nila. Kahit nga hindi totoo eh. Kahit nga kasinungalingan yung sinasabi, pero pag yung nagsalita, sigurado dun sa sinasabi nila, kapanipaniwala pa din eh. Kaya kung hanggang ngayon, kung ano ka lang dapat, may concept na sila na dapat, eto ka lang, bakit ka nagbablog? Lasinggero ka lang dati, bakit ngayon nagaganyan ka? Babaero ka dati, palit ulit ng experiment, o kaya balik ulit dun sa original kung pinakagumaganang format. Parang ganun ako mag-experiment. Hindi yung isa lang kasi tsachamba ka lang doon. Tapos sa experiment ako nung top 10. Sinubukan ko yun, gumana. 10 top 10 yun. Iba-iba talaga mga kasosyo. Hindi talaga tayo magkakapare-pareha. Ayos, salamat sa inspirasyon kasosyong Lorenzo at sa perseverance din ni kasosyong Angelo. Sobra kaming mga inspire sa inyo. Both. Any question pa mga kasosyo? Re-input? Ako kasosyo, meron lang akong question. Wisdom. Yan. Thank you kasosyo Eric. At si kasosyong Kowi, syempre. Belated happy birthday kasosyong Kowi. Thank you. Patanda na ng patanda. Ano ba yan? Ayun, Kas. May question lang ako. Kasi this is something na natutunan ko din nung nasa Dubai tayo. Matenda ko nung 3rd day ba yun? Tapos, parang pinasok ko kasi yung TikTok, yung YouTube, at saka yung LinkedIn. Tapos, di ba may nagtutok doon. Ang natutunan ko dun sa sinasabi ng TikTok and YouTube nga, halimbawa siya, si creator siya sa TikTok, ang ginagawa nila is kung ano yung platform na nakaano siya katulad sa TikTok is more on entertainment. So siya, kung gusto daw niya nakahiga na siya tapos bubuksan niya yung TikTok, ang ine-expect niya is entertainment kasi parang doon naka-built yung platform. Tapos si YouTube, yun nga, yung sa mga long forms which is yung ginagawa mo na nga and yung mga stories, i-transform nila yon into something na puro mga businessman naman na ganun. Parang something na ganun lang natatandaan ko. So ngayon, syempre ako bilang overthinker na naman, kung ganun ba, ask ko lang yung opinion mo about it na kung halimbawa, pwede ba yon na yun ang gawin na kung TikTok is more on entertainment tayo, tapos, ayun nga, parang sinisimulan ko na ngayon yung sa YouTube. Kasi pagdating sa Facebook, since, ayun nga, family member ang madalas nandun and friends and kakilala natin, parang ano ba yung ine-expect nila sa atin makita? Kasi more on sila yung viewer natin. So parang pwede naman natin siya parang pagsama-samahin. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong take mo doon? Kung ako ayoko talaga sa TikTok. Ang toxic talaga nung audience. Ang hinahanap ko kasi mga kakampi, seryoso ko doon. Kung ang manonood sa akin, yung magiging, hindi ko naman kakampi sa future, wag na lang. Sa TikTok, hindi ko talaga mahanap doon yung tulad nyo. Kasi nauna tayo sa YouTube eh. Sa TikTok, ano ko na lang yan dinadrapang ko na lang yan ng content. For the sake lang may upload lang. Pero hindi ko siya sineseryoso. Sa Facebook naman, ang tingin ko dyan yung community natin, nandyan yung engagement, yung updates ko, nandyan dyan. Yung YouTube naman para sa akin, nandito talaga yung mga prinsipyo. Parang ganun ko siya tignan. Audience na yung content ko. Yun ang diferensya natin. Pero kung tatanungin nyo pa rin ako, YouTube pa rin ang pupustahan ko hanggang ngayon. At makikita nyo yan sa mga future kong upload. Napabayaan ko yung YouTube ko dahil nag-focus ako sa community. Nahanap ko na kayo, ayos na ako doon. And then yung movement natin, yung global movement natin doon, okay na ako sa inyo. Ayos na ako sa inyo. Hindi na ako magpapadami pa ng mga sasama dun sa global movement natin na yun.